Hello at welcome sa Cloud B Movie Recap. Ang palabas na ikukwento natin ngayon ay ang Castlevania Nocturne. Halina't simulan na natin. Ang palabas na ito ay nagsisimula sa Boston noong 1783 habang ipinagdiriwang ng bansa ang pagtatapos ng digmaang revolusyonaryo ng Amerika. Isang mangangaso ng vampira na nagngangalang Julia Belmont ang nagmamadaling ipadala ang kanyang batang anak na si Richter Belmont patungo sa France, dahil pakiramdam niya ay mas magiging ligtas ito roon kasama ang kanyang tiyahin na si Tara. Ang kanilang pamilya, ang pamilya Belmont, ay may mahiwagang kapangyarihan na ginagamit nila upang labanan ang mga demonyo at vampira. Hindi masaya si Richter dahil gusto niyang tulungan ang kanyang ina sa labanan. Ngunit biglang sinalakay sila ni Orlox, isang makapangyarihang sinaunang vampirang Aztec na may matinding galit kay Julia dahil sa pagpatay nito sa isang mahal niya sa buhay. Inutusan ni Julia si Richter na tumakas papunta sa barko, ngunit sa halip, nagtago ang bata sa isang sulok upang panuurin ang kanyang ina sa laban. Nagiging epic at kapanapanabik ang eksena nang ilabas ni Julia ang kanyang latigo at makipaglaban kay Orlox, gamit ang mahika upang protektahan ang sarili mula sa kanyang mga pag-atake. Kahit matapang na lumaban si Julia, mas bihasa at mas malakas si Orlox. Sa gitna ng laban, nagbago ng anyo si Orlox at naging isang nakakatakot na dragon. Lumabas si Richter mula sa kanyang pinagtataguan upang tulungan ang ina gamit ang kanyang mahika, ngunit sa harap mismo ng kanyang mga mata, brutal na pinatay ni Orlox si Julia. Sa tindi ng pagkabigla, nawala kay Richter ang kanyang kakayahang gumamit ng mahika. Lumipas ang 9 na taon, at nasa 1772 taon. Si Richter, na ngayon ay ganap ng binata, ay dumalo sa isang lihim na pulong ng revolusyon sa kagubatan ng Vendée na pinamumunuan ng kanyang pinsang si Maria. Ipinahayag ni Maria na ang kanilang hari ay naaresto matapos ibagsak ng gobyerno sa Paris ang monarkiya at ideklara ang bansa bilang isang republika. Hinimok niya ang kanyang mga kasamahan na mag-alsa laban sa bagong pamahalaan. Si Richter ay naninirahan kasama ang kanyang tiyahin na si Tara Leonard, ang ina ni Maria. Sila ni Maria at ang kanyang ina ay bahagi ng isang pangkat ng mga nomad-ikong iskolar na tinatawag na speakers, na may kakayahang magpanatili ng mga oral na kasaysayan at tradisyon. Mayroon din silang kakayahang mahika. Habang nagaganap ang kanilang pagpupulong, sinalakay sila ng 3 vampira. Pinakawalan ni Maria ang kanyang mahika, at ginamit naman ni Richter ang latigong minana mula sa kanyang ina. Dahil sa mahusay na pagtutulungan, napatay nila ang mga vampira. Ngunit bago nila tuluyang patayin ang huling kalaban, nag-iwan ito ng babala tungkol sa paparating na kapahamakan, ang Mesiyas ng mga vampira, na tinatawag ding, ang mananakmal ng liwanag, ay paparating na upang lumunin ang araw at wakasan ang lahi ng tao. Naging palaisipan kay Maria kung sino ang tinutukoy na Mesiyas ng mga vampira, kaya iminungkahi ni Richter na bisitahin nila si Padre Abbot Emmanuel ng simbahan, na maaaring may alam tungkol dito. Ipinabatid ni Maria kay Padre Abbot ang tungkol sa pagtitipon ng mga vampira sa chateau, ngunit hindi naniwala ang pari. Gayunpaman, nangako siyang magpapadala ng mga espiya upang kumpirmahin kung bukas nga ang chateau para sa mga nilalang ng gabi. Samantala, isang revolusyonaryong nagngangalang Jack ang nakatagpo ng isang babae na may kumikinang na mga mata. Nang lumapit siya, natuklasan niyang isa itong vampira, na agad siyang sinipsip hanggang sa mawalan ng buhay. Nang gabing iyon, muling sinalakay ng mga nilalang ng gabi sina Richter at Maria. Dumating si Tara upang tulungan sila, ngunit dalawang hindi kilalang tao, si Annette at si Edward, ang sumak lolo rin. Inilahad nila na si Annette ay isang magician na nagmana ng kanyang kapangyarihan mula sa isang Diyos ng Aprika, habang si Edward naman ay isang opera singer na nagligtas kay Annette mula sa pagkaalipin. Ipinaliwanag nila na ang mga nilalang ng gabi ay nilikha mula sa mga bangkay ng tao, isang uri ng mahika na tanging mga Forge Masters lamang ang may kakayahang gawin. Samantala, muling lumitaw si Orlox, ang sinaunang vampirang pumatay kay Julia. Dumating siya sakay ng isang barko at inutusan ang kanyang mensahero na ipaalam sa Mesiyas ng mga vampira ang kanyang pagdating. Sa kabilang banda, ipinaliwanag ni Annette na hinahanap nila ang huling nabubuhay na miyembro ng pamilya Belmont, si Richter, upang pagsamahin ang kanilang puwersa laban sa paparating na digmaan na idudulot ng Mesiyas ng mga vampira. Ang Mesiyas na ito ay walang iba kundi si Countess Elizabeth Bathory, isang malupit at sadistikong panginoon ng mga vampira, nakilala sa kanyang malulupit na gawain na lampas pa sa imahinasyon ng tao. Sa narinig na pangalan, tila nabalot ng takot si Tara at ibinahagi ang kanyang nakaraan. Ipinanganak siya sa Russia, sa tabi ng isang malaking ilog,
kung saan nakita niya kung paano pinahirapan at inapi ang mga tao. Ang kanilang pamilya, isang pangkat ng mga speakers, ay naglagi doon upang tumulong. Ngunit isang araw, dumating ang isang hukbo ng mga vampira sa pamumuno ni Countess Bathory at walang awang pinatay ang kanyang buong pamilya. Ang kanyang kapatid ay banihag. Nagpunta si Teres sa kastilyo ng Countess upang sagipin ang kanyang kapatid, ngunit nasaksihan niya ang pinakakatakot-takot na tanawin sa kanyang buhay. Hindi pinapatay ng Countess ang kanyang mga biktima, sa halip, pinahihirapan niya ang mga ito hanggat maaari nang hindi pinapatay. Napilitan si Tera na patayin ang kanyang sariling kapatid, na naging vampira na, bago siya tumakas patungo sa France. Matapos marinig ang kwento ni Tera, nagpasya ang grupo na pumunta sa show upang siyasatin ang mga vampira at, kung kinakailangan, sunugin ito hanggang sa maging abo. Pagdating nila doon, nalaman nila na may isang Forge Master na tumutulong sa mga vampira sa paggawa ng mga nilalang ng gabi mula sa mga bangkay ng tao. At bigla nakita ni Annette ang dating amo niyang si Compton Link sa pagpupulong. Hindi niya napigilan ang kanyang galit at tinangkang umatake, ngunit pinakalma siya ni Edward. Sa kasamaang palad, napansin ng mga vampira ang kanilang presensya at inatake sila. Napakarami ng mga nilalang na ito para labanan nila ng mag-isa, kaya napilitan silang tumakas. Ginamit ni Annette ang kanyang mahika upang lumikha ng isang tulay, ngunit sa kasamaang palad, nahuli si Edward ng mga vampira. Dahil wala nang ibang pagpipilian, kinailangang iwanan ng grupo si Edward sa kanyang kapalaran. Napaiyak si Annette, sinisisi ang sarili sa pagkamatay ni Edward, ngunit pinakalma siya ni Maria at Tera, sinasabing alam na ni Edward ang panganib ng piliin niyang sumama sa kanila. Makikita natin ang mga vampirang kinukolekta ang mga bangkay ng mga taong kamakailan lang nilang pinatay, kabilang si Edward. Ang mga ito ay dinadala sa Forge Master upang lumikha ng mas maraming halimaw sa gabi. Sa ikinagulat natin, ang mga bangkay ay dinadala sa loob ng simbahan. Laking gulat nila nang matuklasang ang Forge Master ay walang iba kundi si Padre Abbot mismo. Ang pari na dati nilang pinagkakatiwalaan ay gumagawa ng kasunduan sa demonyo. Nakita nila kung paano inilalagay ang mga bangkay sa isang mahiwagang makina, na agad na nagbabago ang anyo at nagiging mga nilalang ng gabi. Habang umaawit si Annette ng mga awit ng dalamhati, naaalala niya ang isang bahagi ng kanyang kabataan. Masaya siyang namumuhay kasama ang kanyang ina hanggang sa dumating si Vaubank, isang alagad ng Mesiyas ng mga vampira, at brutal na pinatay ang kanyang ina. Nadama ni Vaubank ang kanyang mahika bilang isang banta. Simula noon, iningatan ni Annette ang awitin ng kanyang ina sa kanyang puso, mga awitin ng kanyang mga ninuno na nag-uugnay sa kanya sa mga Diyos ng Aprika sa kabila ng mga plantasyon. 10 taon ang lumipas, nang siya ay mag-16 na taong gulang, sinubukan ng mga alipin ng mga ngalakal na tatakan siya bilang kanilang pag-aari. Ngunit sa sandaling iyon, nagising ang kapangyarihang namana niya mula sa dugo ng kanyang ama, ang kapangyarihan ng Diyos ng digmaan at bakal. Gamit ang kanyang kakayahan, nagawa niyang makatakas. Muling hinanap ni Vaubank at ng kanyang mga tauhan si Annette sa lungsod. Nagkubli siya sa isang teatro kung saan niya unang nakita si Edward, isang kahangahangang opera singer na umaawit ng may malaanghel na tinig upang libangin ang mga manunood. Pumasok si Vaubank sa teatro kasama ang kanyang mga aso upang hanapin ang kanyang alipin, ngunit pinakiusapan siya ni Edward na umalis matapos mapansin niyang nabalisa ang mga manunood sa kanyang presensya. Sa huli, nagpasya si Vaubank na lumabas. Natagpuan ni Edward si Annette na nagtatago sa kanyang silid. Sinabihan niya itong tanggalin ang kanyang basang kasuotan at isuot ang kanyang sutlang damit. Bagaman hindi niya ito kilala, itinuring niya si Annette bilang kapantay at pinakitunguhan ng may kabutihan. Tinulungan ni Edward si Annette na makatakas patungo sa kabundukan, kung saan siya sumali sa mga Maroons, isang grupo ng mga takas na alipin na bumubuo ng isang paglaban. Doon niya nakilala ang isang mataas na sacerdotisa at ang kanyang guro, si Cecile, na nagturo sa kanya kung paano kontrolin ang kanyang mahika at mas mapalalim ang kanyang koneksyon sa kanyang Diyos na si Ogon. Nagtipon ang lahat ng Maroons sa paligid ng isang apoy upang ipagdasal kay Ogon ang kanilang tagumpay sa laban kontra sa mga mang-aalipin. Nagsimula ang madugong labanan sa pagitan ng mga Maroons at ng mga mang-aalipin. Kasama ni Annette si Edward habang sumugod sila sa silid ni Vaubank upang wakasan ang kanyang buhay, ang lalaking pumatay sa kanyang ina. Halos mapatay na nila ang vampira nang pakawalan ni Annette ang kanyang kapangyarihan ng bakal. Ngunit sa huling sandali, nagbagong anyo si Vaubank bilang isang paniki at nakatakas.
Matapos ang labanan, nagpunta si Annette kay Cecile upang ipaalam ang kanilang tagumpay laban sa mga mang-aalipin. Ngunit natagpuan niyang ang sacerdotisa ay balisa at takot matapos makatanggap ng isang kakilakilabot na propesiya, isang vampirang mas masahol pa kay Vablanc ang darating, at ang kanilang paghihirap, pati na rin ang hindi mabilang na pagkamatay ng marami, ay nagsisimula pa lamang. Ang vampirang ito ay walang iba kundi ang Mesiyas ng mga vampira mismo. Dahil dito, napagpasyahan ni Cecile na ipadala si Annette sa France upang hanapin si Richter Belmont, ang tanging pag-asa nilang mapigilan ang Mesiyas ng mga vampira. Hindi kayang pabayaan ni Edward si Annette na harapin ang misyong ito ng mag-isa, kaya sumama siya sa kanyang paglalakbay. Ipinangako ni Richter kay Annette na ipaghihiganti nila ang kanyang pagkamatay, anuman ang mangyari. Samantala, sa loob ng simbahan, isang sermon ang naganap kung saan nalaman nilang si Padre Abbot Emmanuel ay mahigpit na tumututol sa revolusyon. Ngunit ito ay hindi katanggap-tanggap para sa pari. Mas pipiliin pa niyang makipag-alyansa sa mga pinakamasasamang nilalang, ang mga vampira, upang pigilan ang revolusyon sa anumang paraan. Nagpadala siya ng napakaraming nilalang ng gabi upang lusubin sina Maria at ang kanyang mga kasamahan. Naghiwa-hiwalay sina Richter, Maria, at Annette upang labanan ang mga halimaw. Labis na nagulat si Annette nang makilala niya ang isa sa mga nilalang, si Edward. Nailigtas pa siya nito mula sa isang halimaw na umatake sa kanya mula sa likuran, bago siya muling dinala ng iba pang mga halimaw. Habang dinadala siya palayo, naiwan si Annette na umiiyak, nalulungkot sa sinapit ng mabait, at mabuting loob na si Edward na ngayon naging isa ng nilalang ng gabi. Sa bahay ni Maria, naghinala ang grupo na nasa simbahan ang Forge Master. Ang hinala ni Maria ay nakatuon kay Padre Abbot, na pinaghihinalaan niyang kasabwat ng Forge Master. Ngunit tumutol si Tara, naniniwalang isang mabuting tao si Abbot at siya pa nga ang tumulong sa kanya nang dumating siya sa lungsod. Nais ni Annette na sugulin ang simbahan upang mailigtas si Edward, o kung hindi man, bigyan siya ng isang maaway na kamatayan kaysa hayaan siyang magdusa bilang isang nilalang ng gabi. Ngunit iginiit ni Richter na magpapakamatay lang silang lahat kung basta na lang silang sasalakay ng walang plano. Ang pagtatalo ay natapos nang isiwalat ni Tara na may isang lihim na lagusan patungo sa simbahan. Sa pagkakataong ito, nagpasya siyang tumulong sa misyon. Samantala, nakipagkita si Warlock kay Mizrak, ang general ng hukbo ng Abid. Binalaan siya nito na isang malaking pagkakamali ang pakikipagkasundo sa Vampire Messiah, dahil kapag hindi na sila kailangan nito, walang pag-aalinlangang papatayin silang lahat. Isang disipulo ng Vampire Messiah na nagngangalang Drolta ang dumating upang makipagtagpo kay Padre Abbot. Ipinadala siya ng kanyang Panginoon upang tiyakin ang mas mabilis na paggawa ng mas maraming nilalang ng gabi. Sa wakas, nakapasok ang grupo sa simbahan sa pamamagitan ng lihim na lagusan. Labis na nadurog ang puso ni Tara nang matuklasang si Padre Abbot, na labis niyang pinagkatiwalaan, ay ang Forge Master at kasabwat ng demonyo. Nilusob sila ni Drolta at ng mga nilalang ng gabi ni Padre Abbot. Nalungkot si Annette nang makita niyang si Edward ay tuluyan ng naging isang halimaw. Samantala, hinarap ni Richter si Orlox, ang lalaking pumatay sa kanyang ina. Natakot siya sa presensya nito at agad na tumakas. Ang iba pa ay napilitang umatras din, upang ipagpatuloy ang laban sa ibang araw. Labis na nadismaya si Annette kay Richter dahil sa kanyang pagtakas at nagpasya siyang sagipin si Edward ng mag-isa. Pinakiusapan siya nina Maria at Annie na maghintay kay Richter dahil wala siyang laban kina Orlox at Drolta. Habang nasa daan, nakasalubong ni Annette si Vablanc, ang kanyang dating Panginoon noong alipin pa siya. Ngunit alam na niya ang kahinaan nito, ang takot sa Kristiyanong Diyos. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihang bakal upang lumikha ng 12 ng krusipikso upang ikulong ito. Binalaan siya ni Vablanc na maaari niya siyang patayin, ngunit hindi kailanman matatalo ang Vampire Messiah. Ipinahayag ni Vablanc na napatay na ng Vampire Messiah si Sekhmet, ang Diyos ng Ehipto, at ininom ang kanyang dugo, na siyang nagpabago sa kanya bilang isang Diyosa. Ngunit hindi ito pinansin ni Annette at naghintay lang siya ng pagsikat ng araw. Nang magbukang liwayway, nasunog si Vablanc sa araw, at sa wakas, nakamit ni Annette ang kanyang paghihiganti sa mamamatay tao ng kanyang ina. Samantala, dinalaw ni Padre Abbot sina Tara at Maria upang ipaliwanag ang kanyang dahilan sa pakikipagsabwatan sa mga vampira. Alam ni Tara na hindi ito ginagawa ni Abbot para sa simbahan kundi para sa sarili niyang kapangyarihan. Sinabi ni Tara na sana'y hindi na lang niya nakilala o naging malapit kay Abbot. Ngunit sa kanyang pagmamali-mali ng pagsasalita, sinabi ni Abbot na kung ganoon nga ang nangyari,
hindi sana isinilang si Maria. Labis itong ikinagulat ni Maria, na pagtanto niyang ang isa sa mga taong labis niyang kinamumuhian ay walang iba kundi ang sarili niyang ama. Tumakbo siya palayo, labis na nasaktan at nadama ang matinding pagtataksil ni Terra na nagsinungaling sa kanya na patay na ang kanyang ama. Sa ibang dako, muling nakita natin si Richter sa isang restaurant. Tinanggihan siya ng may-ari na bigyan ng pagkain dahil wala siyang pambayad, maliban na lang kung siya ay maghuhugas ng pinggan bilang kabayaran. Ngunit laking gulat niya nang may isang matandang lalaki sa isang sulok ng restaurant ang nagbayad ng kanyang pagkain. Nang lapitan niya ito upang magpasalamat, biglang dumating ang isang vampira na hinahanap ang matandang lalaki. Napansin ni Richter na nawala ang kanyang latigo, kinuha ito ng matanda at ginamit ito ng mas mahusay kaysa sa kanya. Sa isang hampas lang, pinugutan niya ang vampira. Ipinakilala ng lalaki ang kanyang sarili bilang Just Belmont, ang tunay na lolo ni Richter. Habang papalapit ang kabilugan ng buwan, nagtipon-tipon sina Drolta at ang iba pang mga disipulo upang salubungin ang pagdating ng Vampire Messiah na si Erzsebet. Ipinakilala ni Drolta ang kanyang handog, ang anak ng isang pinuno ng revolusyonaryo. Sinipsip ni Erzsebet ang dugo nito upang pawiin ang kanyang uhaw. Samantala, galit na galit si Richter kay Jost dahil sa hindi nito pagsasabi ng katotohanan. Ipinaliwanag ng matanda na hindi niya nais pasanin ang responsibilidad ng pagiging isang lolo. Sa kanilang pag-uusap, biglang inatake at dinakip sila ng 12-dosenang vampira. Sa sandaling si Richter ay malapit ng pugutan ng ulo, isang matinding damdamin ng pagnanais na protektahan ang mga mahal niya sa buhay ang gumising sa kanyang nakatagong kapangyarihan. Gamit ang tubig at apoy, pinatay niya ang lahat ng vampira nang walang kahirap-hirap. Sa kabilang banda, matagumpay na nakapasok sa lungsod ang Vampire Messiah. Inutusan niya si Abbott na patunayan ang kanyang katapatan sa pamamagitan ng pagsasakripisyo sa sariling anak, si Maria. Nang muling magsama-sama ang pangkat, sinimulan nilang buuin ang kanilang plano upang pigilan si Erzsebet. Ngunit nalaman nilang hindi maaaring sirain ang makina ng Forge Master, ang tanging paraan ay ipadala ito sa impyerno. Biglang lumusab si Allrock at inihayag na isa pala siyang makina. Sinubukan siyang labanan ng lahat, lalo na si Richter, dahil siya ang pumatay sa kanyang ina. Ngunit naibaba na ng vampira ang isang aklat na makakatulong sa kanila, at kung nais talaga nilang talunin si Erzsebet, wala silang ibang pagpipilian kundi pagkatiwalaan siya. Samantala, palihim na pumasok si Maria sa simbahan at binalaan si Abbott tungkol sa nalalapit nilang pag-atake. Hinimok niya itong umalis kasama siya at binigyan ng pagkakataong maging ama niyang muli. Ngunit minsan, dugo lamang ang tanging sagot. Sa halip na sumama, banihag siya ng pari upang gamitin bilang sakripisyo upang patunayan ang kanyang katapatan kay Erzsebet. Ayon sa aklat na ibinigay ni Orlok sa grupo, hindi maaaring wasakin ang makina, ngunit maaari itong ipadala sa impyerno. Sa pamamagitan ng aklat, makakalikha sila ng isang portal, at sa tulong ng kapangyarihan ni Annette, maaari nilang itulak ang makina papunta roon. Isang katok sa pinto ang pumihil sa kanilang usapan, si Mizrak iyon, na nagbalita sa kanila na balak ng isakripisyo ni Abbott si Maria sa tinatawag nilang Vampire Messiah. Agad na nagmadali ang grupo upang iligtas siya, ngunit isang mas malaking problema ang lumitaw. Ginamit ng Vampire Messiah ang kanyang makapangyarihang sumpa upang itago ang araw at lumikha ng walang hanggang kadiliman. Dahil dito, mas lumakas siya at nagpakita ng kanyang tunay na anyo. Pumasok ang grupo sa simbahan at nailigtas si Maria bago siya may sakripisyo ng kanyang ama. Dumating si Drolta at nakipaglaban kina Maria at Richter. Samantala, pumunta si Annette sa piitan upang hanapin ang makina at iligtas si Edward. Ngunit sinabi nitong hindi niya kailangang iligtas dahil hindi pa tapos ang kanyang misyon. Ipinakita niya ang silid kung saan matatagpuan ang makina. Nang matagpuan ito, ginamit ni Terra ang kanyang kapangyarihan upang buksan ang portal ng impyerno gamit ang aklat, at sinimulan ni Annette ang pagtulak sa makina papasok dito. Ngunit biglang dumating ang Vampire Messiah at pinigilan sila. Sinubukan siyang labanan ni Terra at Richter gamit ang lahat ng kanilang lakas, ngunit hindi sapat ang kanilang kapangyarihan. Nagmakaawa sila kay Abbott na gamitin ang kanyang mga nilikhang halimaw upang labanan ang demonyo at mailigtas ang kanyang anak. Ngunit sinabi ni Erzsebet na hindi niya papatayin si Maria, sa halip, gagawin niya itong isang vampira. Habang nagaganap ito, ginamit ni Richter ang pagkakataon upang makatakas kasama ang grupo. Nang muntik nang mahuli ni Drolta ang mga tumatakas,
Bigla siyang natusok ng espada mula sa kanyang likuran. Lumitaw si Alucard, ang anak ni Dracula. Doon nagtapos ang kwento, salamat sa panunood hanggang sa susunod na video.